Yan. At dahil tung nakaraang mga araw ay maraming nagbakasyon. Sinong mga nagbakasyon? Sa bahay. Ayan. Nagbakasyon sa bahay. Ayan. Yung iba naman yung mga nakauwi. Ayan. Yung iba naman ay sinuong ang kalahating araw na traffic, higit pa yata, no? Sa daming traffic dahil pagkakataon para makauwi sa mga probinsya, ayan, o sa kanilang mga lugar na medyo makapagpahinga. Pero purihin ang Panginoon, araw ng linggo, naririto po tayo ulit. Amen? Breakthrough hope that endures. Katulad nga po ng mga nakaraang araw na isang tradisyon na naiwan sa atin ng ating mga ninuno o ng mga ating lola, nanay, ayan. Break that endures, no? Hope, breakthrough hope that endures, no? Hope beyond the tomb. The Christian response to Ondas, ayan. Breakthrough, hope that endures beyond the tomb, ayan. Ano ba yung pag-asa ng mga Kristiyano after ng buhay dito sa lupa? At ang sabi po, no? Simulan na po natin. Ito ang tanging pag-asa natin on John chapter 11, verse 25 to 26. Sige po. Ayan. Sabi po, no, sabi diyan, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Sa mga nakaraang araw, syempre, yan yung pagkakataon na ginugunita natin ang mga namayapa nating mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan o kakilala. And that is one of a good tradition na naiwan sa atin na we give honor, no? O we give memory, no? Doon sa ating, we remember yung ating mga loved ones na nauna nang nawala sa mundong ito. Ang mga Pilipino daw po ay may mabuting katangian at yun po ay hindi marunong makalimot. Hindi basta-basta, lalo na pagdating sa mga mahal sa buhay, itong mga nakaraang mga araw, no, many Filipinos travel long distances. Kaya nga pagdating pa lang ng Thursday, yung traffic dito sa Don Bosco, talagang mula Russia to hanggang dyan sa barangay, isang oras na, no? Bakit? Kasi sabay-sabay nang nag-e-exodus, sabay-sabay nang buwabiyahe, no? Out of town. Para lang bisitahin, linisin yung mga puntod at yung iba nagdadala ng mga bulaklak at mga kandila and to gather as a family. Bakit? Kasi talagang mas maigting yung pagmamahal natin sa isa't isa, sa ating pamilya, kaysa sa kamatayan. Amen? Ibig sabihin, hindi natatapos sa kamatayan o pagkawala ng mahal natin sa buhay, yung pagmamahal natin sa kanila. But with that love, no, yung undas minsan, o yung tinatawag nating araw ng mga All Saints Day and All Souls Day, at may nauna pa na October 31 ay yung Halloween. Ayan. Naging parang Markano na tayo, di ba? Na we adapt, no, yung mga Western tradition ay nadagdagan na. So yung undas na, yung panahon na yan, minsan beyond sa ating pagmamahal dahil gusto nating magpakita ng pagmamahal natin sa mga yumao nating mahal sa buhay at mga kaibigan ay nagdudulot minsan ng confusion kung ano ang sinasabi ng Biblia. May mga paniniwala tayo na hindi naman yon ang sinasabi ng Bible. These are done lovingly. Mamaya dadaanan po natin, no, kung ano yung mga yon. But sincerity does not equal truth. Hindi dahil ginagawa natin ng buong pagmamahal, hindi dahil seryoso ka doon sa ginagawa mo, ay hindi nangangahulugang yun yung tama o yun yung katotohanan. God gave us His Word, kaya nga po tayo may Biblia, no? Para po tayo ay gabayan sa ating pananampalataya, maging yung mga practices natin. Hindi naman lahat mali, no? Medyo meron talagang kailangang
ituwid natin at ilinya natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Hindi rin po ito nangangahulugang kalimutan natin ang mga mahal natin sa buhay o hindi nabigyan ng pag-alala o paggalang, kundi gawin natin ito in such a way what the Bible says. Sabi ng John 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. No? Talagang ang Biblia, pag nalaman natin ang sinasabi ng Biblia, kahit sabihin mong natapos mo na yan mula una hanggang dulo, and yet if you will read it again and again and meditate it, marami pa rin pong tinuturo ang Panginoon. Ang undas po ay panahon hindi para magtakutan, no? Kasi simenteryo, may mga patay, nakakatakot. Alam niyo po sa TV, di ba? Parang pagpasok pa lang ng October, may isang station, may reminder sila ng kanilang mga program, yung kanilang font, ano ba tawag ng font? Yung mga letra, ayan, ay parang pang-horror, no? At kulay pula. So, ina-identify yung panahon na yan para sa matakot sa kamatayan at mawala, no, yung pag-asa na binibigay ni Kristo. Tayo pong mananampalataya, kung ang mga hindi Kristiyano ay nandun ang takot pagdating sa kamatayan o sementeryo or whatever yung paniniwala ng mga Pilipino, ang mga Kristiyano ay dapat ang pag-asa, kaya nga breakthrough, hope that endures, no? Yung pag-asa natin ay na kay Kristo. Dahil alam natin, ang buhay ay hindi natatapos sa kamatayan dito sa lupa. Dahil yun ang pagbubukas ng kalangitan para sa atin. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sige po. So, breakthrough, hope that endures beyond the tomb. Ayan. Number 1, we remember with gratitude, not fear. Truth about death. Tayo po ay inaalala natin, yan, we remember with gratitude, not fear. Ano ba ang katotohanan pagdating sa kamatayan? Sa panahon po ng nagdaan, October 31, November 1, November 2 ngayon, panahon para tayo ay bumisita sa mga puntod at sementeryo, ang katotohanan ay inaalala natin hindi dahil may kasamang takot, kundi dahil merong pagpapasalamat sa Panginoon. Marami kasi ay Filipino street cemeteries like haunted zones. Na kapag ang pinag-usapan, kung gusto mo ng something na nakakatakot, sabi nila, punta ka ng sementeryo. No? Kasi doon maraming patay, di ba? Parang gano'n, yung takot sa patay. No? Pero bakit? Dahil sa maling paniniwala natin tungkol sa patay. Ang mga Filipinos, generally, kapag pinag-usapan, gusto mong matakot, punta kang sementeryo. No? Patay na nga yun. So, wala naman silang pwedeng gawin sa atin. Ang unang-una is the wrong na tradisyon o paniniwala natin that souls return to visit. Ayan. Dahil ang paniniwala natin na ang mga kaluluwa daw ay bumabalik para bisitahin tayo. Yung iba kaya pumupunta ng sementeryo kasi sabi nila kami na lang ang dadalaw kaysa kami ang dalawin. No? Sabi nila gano'n. No? Punta kami doon kasi kami na lang dadalaw kaysa kami dalawin. O kapag halimbawa hindi nakapunta ng sementeryo tapos may nalaglag, may humangin, may paru-parong pang-horror na ba yung kinakwento ko? May paru-paro. Kasi ganyan po kami, ng mga bata kami, ang lola ko, ganyan no? Sabi niya, hala, kapag may malaking paru-paro, si lolo yan. Pag medyo maliit, si mami yan. No? Yung mga ganong tradisyon natin o paniniwala. Ano ba ang katotohanan sinasabi ng Biblia? Ang katotohanan ay hindi bumabalik ang kaluluwa. Andyan po ba kayo? Souls don't roam the earth. Hindi po yan bumabalik para gumala-gala. Pag namatay na ang tao, hindi nananatili ang kaluluwa para bumisita o gumala-gala.
Sabi ng Ecclesiastes 9 verse 5 to 6, basahin po natin. Wala nang nalalaman ang mga patay, wala na silang bahagi sa anumang nangyayari sa ilalim ng araw. Wala na po pala. No, kapag namatay ang tao, ang destinasyon, may destinasyon siya kung saan siya pupunta. Sabi po ng 2 Corinthians 5 verse 8, kapag tayo'y wala na sa katawan, basa po, kapag tayo'y wala na sa katawan, tayo'y kasama na ng Panginoon. Siyempre, yung tayo'y kasama na ng Panginoon, it refers to the Corinthians na mga Kristiyano. No? Pero pag hindi mananampalataya, questionable yung tayo'y kasama ng Panginoon. Ang katotohanan is, it is wrong to think that souls return to visit. Dahil ang kaluluwa, tapos na ang buhay ng tao, after nyan, may pupuntahan na siya, may destination na siya. Next is, it is wrong calling spirits home. Kapag tayo po ay galing sementeryo o kaya bumisita sa mga burol, no? Meron pong tinatawag na, yung iba naman, ang ginagawa nila, ayan, sasama pa buksan mo yung pinto, sasakay pa sila. No? Pinasasakay pa nila. No? O yung iba naman ay umiikot pa ng pagkalayo-layo para naman magpagpag. No? Sabi nila, magpagpag. At yung iba naman, tinatawag nila, no? Calling din, uwi na tayo, sakay na kayo sa kotse. No? May mga iniimbita. No? Hindi po panahon ng katatakutan ang panahon ng undas. Just like any other day, ang bawat araw po ay panahon, ay araw ng pagpapala ng Diyos. Amen? Pag tayo po ay pumupunta sa puntod, yan po ay sabi nga nung number 1 point natin, we remember with gratitude and not fear. Hindi yan panahon ng katatakutan. Sabi diyan, ang truth is, we should not be calling spirits home. Dahil una nga, souls return, souls don't roam the earth. May destinasyon na ang kaluluwa after mamatay dito sa lupa. Ang katawang panlupa ay binabaon 6 feet under the ground. Ngayon po'y sinusunog na. No? Depende kung anong klase ang naging paraan para for the destruction of the physical body. No? Pero ito po yung pagkakataon that God forbids spirits contact. Na yung pagtawag sa kaluluwa ng mga namatay, iyan po ay kinasusuklaman ng Biblia, kinasusuklaman ng Panginoon. Ano po sabi ng Deuteronomy 18 verse 1? Huwag kayong nakikipag-ugnayan sa mga espiritu o patay. Maging po sa 2 Timothy 1 verse 7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. So, hindi lang po pag-araw ng undas, no? Even baka yung mga kabataan natin or anyone here, yung nagpa-practice ng spirit of the glass. Or ano bang tawag nila dyan? May tawag sila dyan ngayon eh. Ano po tawag nila dyan ngayon? Nakalimutan ko na. No, yung parang mga pinaiikot. Tinatawag yung espiritu ni ganito, kung saan tatama, kung saan tuturo, patatawagin yung espiritu ng patay, kanino kagalit, tapos aandar mag-isa yung baso, at kanino tatapat. Nako, tago ka na, parang gano'n, no? Again, hindi na po bumabalik ang kaluluwang namatay. Amen po ba? Dahil kung sila ay destination nila, hindi sila kumilala kay Lord, despite of maraming beses na sila inaanyayahang lumapit sa Panginoon, ang destination po ay impyerno. Eternity, eternal death din po yon. Pero napakaganda ng kumilala kay Jesus na buhay ng ayon sa Panginoon, ang destination ay langit sa piling ni Jesus. Kaya yung pagtawag ng espiritu ng mga patay, hindi po patay. Hindi espiritu ng patay na tinatawag mo ang naroroon. That is evil spirits. Nandyan po ba kayo? Kaya kung kayo po ay may mga transaksyon na ganyan o may mga practice na ginagawa, kinamumuhian yan ng Panginoon. Huwag makipag-ugnayan sa mga espiritu ng mga patay, calling the deads.
Occultism po yan. No? Merong mga ibang gumagawa niyan, yung mga espiritista or mga practices of darkness. So don't get involved. Okay? Kung meron po kayong hinahanap na katotohanan, hanapin niyo po yan sa Panginoon. Hindi sa espiritu ng mga baso. Amen? Amen po ba? Hindi sa pagtawag ng mga patay. Huwag takutin ang mga tao sa undas. No, dahil parang naging tradisyon na nga, yung palabas, may horror pagdating ng November o October, yung mga palabas nakakatakot, ang papangit, di ba? Nakadugo-dugo, kung ano-ano, di ba? Kasi ang katotohanan is we do not fear death. Bakit tayo, actually po, ang mga tao, talagang kahit naman po tayo kung di ka mananampalataya, talagang matatakot kang mamatay. Di po ba? Takot, gusto mong i-enjoy pa yung buhay dito. Ikalawa, ang takot ay saan ako pupunta? Saan ako mag-i-spend ang eternity? Yun ang nakakatakot. Pero sa mga Kristiyano, sa mga kumilala kay Jesus, ang kamatayan po ay tinalo na pagtagumpayan na ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasama po yan sa kaligtasan, sa benepisyo ng krus ng Kalbaryo, na ang nakatakdang kamatayan at kapurusuhan sa mga tao dahil sa kasalanan. Ang bawat nagkasala, may kabayaran ang kasalanan. At ang kabayaran na yan ay eternal death to hell. Pero nag-intervene si Jesus. Ganon yung pag-ibig ng Diyos. Ayaw niyang mapahamak ang mga tao papuntang impyerno. Ibinigay yung kanyang nag-iisang anak si Jesus to die on the cross para ang huling lulupigin ng ating Panginoong Yesus ay kamatayan. Bakit? Kasi hindi na natiling patay si Jesus. Nabuhay siya after 3 days. He rose from the dead and ascended into heaven and sit on the right throne of God. Amen? Nanatiling buhay si Jesus. Kaya just like any other day, ang araw ng paggunita, pag-alala, pagbibigay natin ng pagmamahal sa mga namayapa nating mahal sa buhay, ay hindi dapat panahon ng pagkatakot. Ito po ay panahon ng pagpapasalamat sa Diyos sa naging buhay, pagpapala ng mga nauna nating mga kamag-anak o mahal sa buhay. Kaya God has not given us a spirit of fear, but spirit of love and sound mind. Ano pong ikalawa? What truth that we should remember kapag dumadating po ang panahon ng undas? No, sabi diyan, truth about eternity. Our hope is in the resurrection, not rituals. Kanina po, truth about death. We remember with gratitude, not fear. Hindi katatakutan ng kamatayan. Kung mga mahal natin sa buhay, kaya nga dapat ang pagtatrabaho natin for our loved ones, for them to be saved, ay hanggang buhay pa po sila. Dahil ang totoong paghahatol ay after, no? Kapag namatay ang tao, nandun ang kahatulan. Wala ka nang pwedeng gawin after death. Dahil you have to decide your life, who your Savior is habang nabubuhay ka. Ikalawa is truth about eternity. Our hope is in the resurrection. Ang pag-asa natin ay wala sa mga ritual, kundi doon sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. Marami ang nag-aakalang may magagawa pa tayo para sa mga patay. No? Pero sabi ng Bible, Hebrews 9:27, basa po tayo, it is appointed unto man to die once, and after this, the judgment. Kung merong pa flash po nung verse, kung meron, Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, and after this, judgment. No, sabi ron, kapag namatay na ang tao, ano na po kasunod? Andyan po ba kayo? Judgment, paghuhukom. Ang destination mo na pang-eternity. Kaya kapag yung buhay natin, kapag namatay na ang tao, hindi katulad yan ng
computer commands, yung mga prompts sa computer na pwede mong i-edit. Uy, edit natin yung life natin. Uy, undan o undo, di ba? Kapag namali ka, di ba, inaano natin sa computer yung arrow na pabalik kasi para ma-edit pa natin yung naging buhay. Hindi po. Kapag namatay na ang tao, hindi mo na pwedeng i-edit ang buhay mo. Only faith in Christ before death. Sabihin nga po natin, before death. Bago ang kamatayan, kailangan na-determine na po natin ang ating eternity. Dahil malaya po tayong makapagdesisyon kung ano ang gusto nating maging buhay pagtapos ng buhay dito sa lupa. Dahil ang totoong buhay ay hindi rito sa buhay sa lupa, hindi rito sa buhay ng mundo. Sabi nga, it is appointed for men to die. Lahat mamamatay. Pwera na lang kung abutan ng rapture at ikay mananampalataya. Di ba? Lahat mamamatay. Kahit sabihin mong 100, ilang taon na po yung pinakamatandang tao? Kasi maraming Pilipino, 120. Di ba? Sa ibang bansa yata, sa Japan, may 120 plus pa. Kahit sabihin mong mag-200, again, may end yung life dito. So dapat nga po talagang, kapag iniisip po talaga natin ang kamatayan, dapat nandun yung gratitude. Praise God, dahil ang kamatayan ay ang pagbubukas ng kalangitan para sa akin kung ikay mananampalataya. But you have to decide, only faith in Jesus. Dahil kung sino mang sumampalataya kay Jesus, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ano po ba yung mga nagiging tradisyon natin? Especially when we remember our loved ones na namatay na. Meron pong ibang nagpapadasal, praying to the dead. Una pala po, praying to the dead. Yung iba ay nagpe-pray doon sa mga namamatay. We understand po yung we empathize for the death or the loss of loved ones. Hindi po ganun kadali mawalan ng mahal sa buhay. At kaya minsan yung may daw po may stages of yung grief, yung tinatawag na pagluluksa. Siyempre ang una diyan ay yung hindi mo tatanggapin, no? Hindi mo denial, ayan. Hindi mo tatanggapin what happened, no? Dahil kasama mo lang kanina, ito okay pa siya, etc. Tapos biglang nawala, natapos ang buhay. Then, yung realization matagal pa. And I experience na mga may kahit mananampalataya, siguro sa tindi ng grief, sa tindi ng pagluluksa, ay nakakalimutan na nilang kapag ang tao ay namatay, ay pupunta na sa destinasyon, sa judgment, it's heaven or hell. At may mga pagkakataon na kahit nung nakaburol, at sila ay natutulog, at minsan biglang lumamig, minsan parang may humawak daw sa kanila. Sasabihin nila, ay, nagparamdam si nanay, ito ang sabi ni nanay, etc. Pero mga Kristiyano, pero siguro that point, naiintindihan natin yung tindi ng pagluluksa, yung tindi ng kawalan. Pero one thing is for us to realize, na yun na nga, yung una ay tapos na ang buhay kapag namatay. Hindi na po gumagala ang kaluluwa. At yung mag-pray ka, may mga pagkakataon na may mga prayer po na, Nay, gabayan mo kami rito sa lupa, bantayan mo kami, ha. May mga ganong pagkakataon. Di ba, na sa kanila tayo nananalangin. Ano ba ang sabi ng Biblia? That there is only one mediator between God and men. And that is the Lord Jesus. No? Si Jesus lamang ang tagapamagitan sa Diyos at tao. Sapagkat iisa ang Diyos, iisa ang tagapamagitan. Siguro,
sa tindi ng ating pamimigati at miss na miss po natin sila, ay sana'y huwag mawala sa ating pananampalataya na ang pagdarasal ay sa pangalan ni Jesus. Hindi sa pangalan ng mga namatay. Andiyan po ba kayo? No? Jesus is the only mediator. May mga pagkakataong gano'n, pero i-correct na po natin. Mas sigurado na kayo ay babantayan at sasamahan at pagagaanin anumang mga pagdadaanan nating pagsubok sa buhay kung tayo ay tatawag kay Jesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ano pa po? Meron pong mga nagpapadasal o nagpapamisa o nagnonovena for souls. Kasi mga namana po natin yan. Kami po ay laking, yung aking lola, kung may pista, magmamayor, bang tawag doon? Hermana Mayor, yan. Basta lahat po ng nagli-leader ang lola ko. At nakagisnan din po namin yan. Magpadasal, magpamisa. Bakit kaya? Hindi naman na sinabi sa amin kung bakit. Pero ang dahilan nun ay para daw mapaiksi yung paghihirap ng kaluluwa ng mga yumauna. To shorten the suffering. Ayan. Again, balik po tayo dun sa katotohanan na ang tao pag namatay ay ang paghuhukom o ang destinasyon kung saan, kung sa langit o sa impyerno. So, wala na pong middle, middle ground. Walang compartment na, dito ka muna ha. Pag namatay, napupunta muna yan doon sa i-elevate ka. Ano ba tawag ron? Magle-level up o ma-upgrade ka. Kasi pag-pray ng mga mahal sa buhay. Naalala niyo po yung si Lazarus? Di po ba? Sabi, parang may magagawa pa yung mga tao doon. Hindi po no? Sabi po sa if save, ulitin ko na po, no, yung novena for souls or padasal, pamisa to shorten suffering, if save immediately with Christ. Yun ang sabi ng Biblia, no? Sabi po sa Luke 23:43, kung meron po dyan, Luke 23:43, sabi po dyan, no, doon sa yung sa cross, di ba, meron po dong yung isang kriminal na kasama ni Jesus at nanampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ano pong sabi sa kanya? Today, you will be with me in paradise. No? Agad-agad. Kapag naligtas, immediately secured, immediately assured ang salvation. No? Talagang mapupunta kay Jesus. Pero kung hindi mananampalataya, sa haba ng panahong nabuhay dito sa lupa, ang tanong natin, no, kung hindi ligtas, hindi sinuko ang buhay sa Panginoon, walang panalangin na pwedeng magbago sa kanyang destinasyon. Andyan po ba kayo? Sabi ng Luke 16:26, no? A great chasm has been fixed, no? Nung si Lazarus ay nandun na po sa Abraham's bosom, sa paradise at that time, dahil hindi pa nagre-resurrect si Jesus, no? At nandun yung rich man, nandun siya sa impyerno. Sabi, papuntayin mo nga hanggang sa yung rich man. Masyadong bossing, utusan mo nga si Lazarus, dalan ako ng tubig. No, hanggang doon talagang yung pride. Grabe, no? Pero ano sabi ni Abraham, no? Hindi pwede kasi may malaking harang o bangin. Dito sa pagitan natin, yung nandito, hindi pwedeng pumariyan. At yung nandyan, hindi pwedeng pumarito. Kaya walang klaseng panalangin, padasal, o pamisa ang pwede mong gawin para ma-level up yung destinasyon ng kaluluwa na napunta sa impyerno para makapunta sa langit. And God is fair. He is a God of justice. Amen po ba? Paano kung yung namatay, walang kamag-anak? O may kamag-anak, walang pangpamisa, walang pangpadasal? Andyan po ba kayo? Paano yun? Hindi pantay.
ang hustisya o ang paghuhukom o ang judgment ng Lord. Kaya nga, ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi mahirap, babae, lalaki, ano man ang pinag-aralan o estado sa buhay, kung ika'y mananampalataya kay Jesus, pagsisisihan ng kasalanan, at tatanggapin siyang Diyos at tagapagligtas, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo, sana po, no, habang again, kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, dapat po may realization tayo lagi. Kasi katulad po niyan, nalalaman natin to, hindi na pala ako pwedeng magpadasal. Alam na natin yon, hindi na pwedeng magpamisa or anything para i-level up ako. Paano kaya yung mga mahal natin sa buhay? Paano kaya yung mga kamag-anak natin, kaibigan natin, kakilala natin? Makukontento ba tayo na basta kami sa langit, bahala ka na. Tigas ng ulo mo kasi may mga ganong chance tayo, no? Pero sana, ang prayer ko, huwag tayong give up to pray for them. Amen po ba? Huwag tayong give up to share the gospel sa kanila, na paalalahanan sila na maiksi ang buhay. Kaya maganda po, no, talagang pag ganitong panahon, at sarap mag-share ng gospel. O kaya kapag may mga nasa burol tayo ng patay, no, sarap mag-share ng gospel because that is reality. Death is inevitable. Hindi pwedeng matakasan. Totoo yan. Ang pinakamalaking tanong, saan ang pupuntahan mo? Anong destination mo kung sakaling dumating yung pagkakataong matapos ang buhay natin dito? Ikaw sigurado na. Paano ang mga tao sa paligid mo? Paano yung mga mananampalatayang piniling bumalik sa sanlibutan? Piniling maglingkod sa Diyos ng kadiliman. Kapatid, may panahon pa. Hanggat hindi sila pa yung dinadalaw natin sa sementeryo, may panahon pa para kumilala sila sa Panginoon. May panahon pa para ma-sharean mo sila, kapatid. And a very good example of gospel is your life. Amen po ba? Kung nakikita si Kristo sa buhay mo, hindi magiging mahirap ipakita si Kristo, ipakilala si Kristo sa buhay nila. Amen po ba? Kasi kahit anong subo natin ng ABCs of salvation, kung yung buhay naman natin taliwas sa wangis o yung likeness of Christ, ang hirap-hirap para sa kanila makakilala. Siguro, ibahin natin yung senaryo, ang tigas ng puso, gusto pa rin sa bisyo, gusto pa rin sa mga gawang masama. Pero yung dahilan nila ay ayaw nilang ma-born again. Kasi nga, ayaw nilang maging katulad mo. Ang sakit po nun. Di po ba? Sabi nung ibang, yung sa buhay ni Mahatma Gandhi, nagbabasa po siya, mahilig siyang magbasa. And even the Bible, binabasa niya po. At dumating sa punto na ayaw niyang gayahin ang mga turo ni Kristo. Kasi sabi niya, hindi ko nakikita, no, yung si Kristo sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya hindi siya dumating sa point na kumilala sa Panginoon kung titingnan lang natin yung naging buhay as destination ng mga teachings niya. Kapatid, the very best gospel is you. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Meron naman po, no, na naglalagay ng mga pagkain sa tomb, no? Naglalagay ng mga pagkain. Nung kami po ay pumupunta, nung buhay pang lola ko, pumupunta po kami ng sementeryo. Since nang lola ko ay nasa amin, siyang nag-aalaga sa amin, kami yung naka-assign magdala ng food. Pero yung food po, para sa mga auntie ko, para sa mga kamag-anak namin. Kami lang nagluluto. Pero meron talagang naglalagay, no, ng dun sa tomb. Kung hindi man makapunta sa sementeryo, ay naglalagay ng pagkain. Nabawasan ba? May ibang kumain nun pag nabawasan. Di po ba? Putting food on tombs.
hindi na nga po talaga babalik ang kaluluwa para kumain. Pag may kumain po yan, pusa, daga, kung sino, o kaya yung mabait sa bahay nyo, yung madaling magutom, no? Ay kinain. Ang sabi ng Biblia, sino ang dapat pakainin? Basa po. Ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Literally, hindi naman si Jesus ang pinakain o nagutom o binigyan ng pagkain, kundi if you are doing this to the little ones or to the weakest ones, sa mga mahihirap, sa mga walang kakayahan, ang pakainin natin ay yung mga walang makain. Amen po ba? Kaysa yan ay masira dahil pinipilit nating pakainin yung kaluluwa ng mga patay. Next is candles lead souls home. Andiyan pa po ba kayo? Andiyan pa po ba kayo? Ayan. Tinatama lang po natin, no? Hindi maaring, kasi it is the intention that we are doing. Baka sa sobrang pagmamahal po natin talaga sa mga namayapa nating mahal sa buhay, ay namamali o nagiging taliwas na ito sa salita ng Diyos. Nakaugalian po nating magsindi ng kandila. Tama po yun kung ang tanong ay bakit ka nagsisindi? Natanong niyo po ba? Bakit kayo nagsisindi ng kandila kapag pumunta tayong sementeryo o kaya kapag di ka kapunta, di ba, nagtitirik sa may labas ng bahay? Natanong niyo po sarili niyo bakit? Actually, ako natanong ko din yan sa sarili ko, bakit ba tayo nagsisindi? Lalo na po nang na-born again. Yung pala, merong nakaugalian daw po ng mga Pilipino na magsindi ng kandila pag pumupunta sa sementeryo o kaya kapag inaalala panahon ng undas, ay ang paniniwala nila ay baka yung kaluluwa ng namatay hindi pa makarating sa kanyang destinasyon kasi brown out. Kasi madilim. Kaya sisindihan ko para matagpuan niya ang kanyang dadaanan papunta doon sa kanyang destinasyon. Siyempre, langit yung sinasabi nilang gusto nilang puntahan. Candles lead souls home. Yun ang paniniwala. Pero hindi po. Hindi kandila ang magtuturo para magliwanag, magbigay ng liwanag para makapunta sa buhay na walang hanggan ang kaluluwa. Ano po sabi ng John chapter 8 verse 12? Basa po tayo. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Jesus is the light. Amen po ba? Si Jesus ang ilaw o liwanag ng sanlibutan. Hindi po siya kandila. Andyan po ba kayo? O hindi ang kandila ang ititirik mo para matagpuan ng kaluluwa ng namatay yung kanyang pupuntahan. Dahil ang pagdidesisyon nga dapat ay before death. Bago ka mamatay, nakapagdesisyon ka na o mahal mo sa buhay or sino man. At ang ituro natin ay hindi kandila. Ang ituro natin ay si Jesus. Ang kandila nauupos, mawawala. And yung pagsisindi ng kandila ay part ng works ng tao. Hindi kailanman maliligtas ng anumang gawa ang tao. Si Jesus lamang ang dapat ipakilala natin sa kanila. Siyang ilaw ng sanlibutan. Candles are symbol only, not salvation. Tayo po sa mga anniversary or special occasion, gumagamit po tayo ng candle, di po ba? Pero bakit? Para maging ilustrasyon na ang kandilang ito ay sumisimbolo kay Jesus na siyang ilaw ng sanlibutan. We're pointing to Christ. We're pointing them to Jesus. Amen po ba? Kaya, paano po tayo? Bakit ba tayo nagsisindi ng kandila? Hindi po kailanman magbibigay ng ilaw sa kaluluwa ng mga namatay ang kandilang isisindi natin. Ang kailangan ay nung buhay sila, na ituro na natin sila, hindi sa kandila.
sa totoong liwanag ng sanlibutan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. And number 3, number 1 po natin ay truth about death. We remember with gratitude, not fear. Inaalala natin sila ng may pagpapasalamat sa naging buhay nila nung sila'y narito pa, hindi para maging katatakutan. Number 2, truth about eternity. Ang ating pag-asa ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo'y hindi kamatayan ang dulo ng ating buhay, kundi ang buhay na walang hanggan, ang pagbubukas ng kalangitan para sa atin. Not rituals. And number 3, truth about the living. We honor the dead by living for Christ. Na ito po yung sana ang nagiging tradisyon ng mga Kristiyano na alam na natin kung bakit. Totoong mahal natin ang mga yumao. But the best tribute is not flowers or candles or rituals, but a life that walks with Jesus. Napakaganda na kapag tayo po ay pumupunta sa sementeryo, ito yung pagkakataong namimit po natin yung ating mga kamag-anak. Di po ba? No? Andiyan po ba kayo po yung mga kamag-anak, kapatid, pamangkin, lolo, lola, kung nandun pa sila. At maganda na makwentuhan natin sila ng ating naging buhay sa ating Panginoon. Sabi ng Psalm 90 verse 12, basa po tayo. Yan. Sabi po diyan, ituro mo sa amin, basa po, ituro mo sa amin kung paano bilangin ang aming mga araw upang kami magkaroon ng karunungan. Ang buhay pala ng mga mananampalataya ay dapat binibigyan ng kabuluhan. Walang masasayang na hindi nagamit sa Panginoon. Sabi ng Bible, Psalm 90 verse 12, Lord, turuan mo ko to count. Pag sinabing to count, di ba parang mga gamit sa bahay, kung sinasayang mo lang yan kasi para sa iyo walang kabuluhan. Pero yung bawat gamit niyan ay may kabuluhan sa iyo, may nahulog na isang butil na kanin or anything of value, may halagayan sa iyo. Gaano pa kaya ang araw, bawat araw, segundo, minuto at oras na binigay ng Lord, bilangin natin ng may kabuluhan sa Panginoon. Letter A, be the light. Na tayo pang mga buhay. Ayan. Hindi pa tayo yung dinadalaw nila sa sementeryo. Hanggat nandito po tayo, maging liwanag po tayo. Sabi po ng Matthew 5 verse 16, basa po, hayaan ninyong lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Tayong mga buhay, sa panahon na tayo bumibisita o inaalala natin ang mga yumao nating mahal sa buhay, may mga buhay pa naman na pwede nating pasinagin, paliwanagin yung ilaw na nire-reflect natin kay Lord. Si Jesus yung totoong ilaw, tayo reflector. And Jesus was reflected in our lives kapag ang buhay natin ay nakikita si Jesus. Amen po ba? Let your light shine before others. Baka kapag nandun kayo sa sementeryo at nandun yung mga pinsan nyo, hello pare, hello insan, oh, inom ka naman dyan, konti lang to, ngayon lang tayo nagkita. Ayan, di ba? Pero bawal na po yata magdala, pero may nakakalusot pa rin. Di po ba? At kung ano-ano pa. Pero gawin mo, yun ang pagkakataon na dalhin sila sa liwanag ni Kristo. Amen po ba? Malakas na amen po! Dito po walang amen. Amen po ba? Amen. No? Magdala po tayo ng gospel tract. No? Naalala ko kapag ano po talaga, nagpupunta sa mga sementeryo, dala-dala ang gospel tracts. Pwede ka mag-share ng gospel doon. Encourage the living. Letter B, encourage the living. Hindi lang maging ilaw ka, kundi maging paggagalingan ka ng lakas ng loob. To encourage them. Comfort and pray with family.
Ano po sabi ng 1 Thessalonians 4:18? Hayaan ninyong, asa na po ba? 1 Thessalonians 4:18, aliwin ninyo ang isa't isa sa mga salitang ito. Encourage one another. Maganda ron, no? Yung hindi ka nakikiayon sa kanila bagkos inilalapit mo sila sa Lord. Ikalawa ay yung may encourage mo sila. Kapag nakita nila, uy, insan, buti ka na lang, no? Mukhang wala kang problema. No? Mukhang okay ka. Yung mga pinsan mo na mga kasing idaran mo. Tapos sabi nila, uy, parang hindi ka tumatanda. Ayan. Ano sasabihin mo? Si Brother Roque, ano kayong sasabihin? Eh, ganun talaga. Pogi. Di ba? Baka ganun ang sabihin. No? Hindi po. Sabihin ninyo, iba kasi ang buhay ng nasa Panginoon. Gusto mo ba i-share ko sa iyo? Kasi may mga problema rin ako eh. Marami rin akong pinagdadaanan. Pero alam mo, ang pinagkaiba, hindi ako nag-iisang nagdadala ng problema ko. Kasama ko si Lord. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Encourage them. That is one way of telling your life about Jesus. Dahil tiyak yan, hindi yan mananampalataya. Ang dami niyang problema. At makaiba yung binagbabalingan nila para makalimutan nila ang problema. Pero ikaw, kakaiba ka. Kapag may pagsubok sa buhay, alam mo ang ginagawa mo, alam mo kung kanino mo nilalapit, na ikay nananalangin, nananampalataya, ganun rin ang sabihin mo sa kanila. Pray for them. Pray with the family. Kahit po, no, may mga pagkakataon kasing kami po nasa sementeryo at dahil alam po nila na kami po ay mga born again, minsan sabi nila, oh, mag-pray ka na. No? Pagpe-pray, tusin nila ako mag-pray kasi bunso sa mga pinsan-pinsan. Magpe-pray, kahit pag mag-i-start mag-pray, sila ay magsa-sign of the cross, no? Magpatuloy ka pa rin manalangin. Pwede ka pa rin namang tumawag sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen po ba? Huwag mo na lang tawagin yung nanay. No, hindi ka nananalangin sa pangalan ng nanay ni Jesus sa laman. Dahil siya mismo nagsabi niya, ang kanyang Savior ay si Jesus. Amen po ba? At manalangin ka. At minsan nag-pray ako, after ko mag-pray, sumingit ng prayer yung aking pinsan. At syempre, may iba silang panalangin. Pero that is the time to encourage these people. Letter C is to prepare for eternity. Tayong mga buhay pa, ano ba dapat ang ginagawa natin? Kapag panahon ng undas, panahon ng inaalala natin ng mga mahal natin sa buhay, because we will also die someday. Kailangan, ang tanong, ikaw, kapag araw ng undas, yan yung the best time to reflect. Darating din yung panahon na mamamatay ako. Darating din yung panahon na ako yung nandito at sila naman ang dadalaw sa akin. Pero wala na ako doon. Di po ba? Ay, handa ka na ba para sa eternity? Sabi ng 1 Corinthians 15:54, basa po, nilamon na ng pagtatagumpay ang kamatayan. Dapat at this point in time, hindi na po tayo takot sa kamatayan. Ang nakakatakot ay yung mamatay na wala si Kristo sa buhay ko, sa buhay mo, o sa buhay ng mga mahal mo sa buhay. Amen? No, talagang pag inisa-isa mo ba ang members ng family mo, prepare na ba ito sa eternity? Kung hindi, huwag kang matakot magsaway. Huwag kang matakot magpaalala. Kahit ba sabihin mong nakaangil sila, na sabihin sa'yo, diyan ka na naman, sabihan mo na naman ako tungkol impyerno, tungkol sa langit. Diba? Huwag kang mapagod. Kasi hindi nawawala ng kabuluhan yung salita ng Diyos na itinatanim mo sa kanilang mga puso. Sasamahan mo pa ng pananalangin araw-araw. Alam nating may gagawin ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya sa cemetery is not goodbye. It's see you again. Naalala ko, no? Alam ko merong isang puntod, no, na nakalagay dun sa ano niya, see you again. No? Magkikita ulit sa langit. Amen?
Kung may mga mahal tayo sa buhay na kumilala sa Panginoon at nauna sila na umuwi kay Lord, it is not a goodbye. See you again. Dahil pag dumating ang rapture o mauna ang kamatayan sa rapture, magkikita-kita tayo sa kalangitan. Amen? In our conclusion, death is sure, judgment is sure, and heaven is sure. Sa lahat ng mga mananampalataya at sa lahat ng tao, sigurado ang kamatayan. Ang tanong, sigurado ba ang langit para sa iyo? Sigurado ba ang mga mahal mo sa buhay papuntang langit? Ang tanging gawin, sabi ng Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Nawa ang turo na ibinigay po sa atin ay maging paalala. Kung hindi po applicable sa inyo, yung una at pangalawa, gamitin po natin yan to our loved ones, mga kaibigan, kakilala, sino man, na magamit natin para kumilala sila sa Panginoon. Yung pangatlo ay para sa atin. Are you ready for eternity? Dahil buhay pa po tayo. Gamitin po natin ang buhay nating ito na naglilingkod sa Panginoon. Pag ganyang panahon, the reality is life is short. Maiksi na lang po ang buhay natin. Hindi dahil ikaw ay bata, sabi theoretically, syempre mahaba ang buhay, pero sinong makapagsasabi? Di po ba? Ang importante, kahit bata ka pa at meron ka ng judgment o tinatawag na pwede ka ng magdesisyon na tanggapin si Jesus sa buhay mo bilang tagapagligtas, lalo na po tayong may mga edad na. How do you spend your life? Tung mga araw na daraan pa. Mauubos ang lahat, mawawala ang lahat. Alam naman natin yan, di naman natin madadala ano mang meron tayo dito papunta doon sa buhay na walang hanggan. What matters? Mag-ipon ka ng mga bagay na may kinalaman sa kalangitan. Live your life for Jesus. Serve the Lord. At mag-share tayo ng gospel to many. At yung breakthrough, yung hope that endures is the truth na si Jesus ay hindi na natiling patay. He rose again from the dead. And until now, buhay si Jesus. Anumang takot, anumang pag-aalala, anumang bigat sa buhay na meron ka kapatid, tandaan mo, buhay ang Panginoon. May we sing and declare this song. Kasama po nito ay ang pagdideklara ng lahat ng mga dalahin ninyo sa buhay. Ang katotohanan, buhay si Jesus. Kaya niyang magpagaling, kaya niyang magligtas, kaya niyang dumating, tumulong sa ating buhay. Let's sing the song. Because He lives tomorrow, because He lives, all fear is gone, and because I know He owns the future, and life is worth the living just because. Hallelujah! Sing it again. Siya'y buhay. Ipagkatiwala mo ang lahat ng bagay kay Jesus. Because Ako'y walang takot dahil
Let's everyone raise your hands to the Lord. Panginoon, naririto po ang aming buhay. Minsan pa isinusuko sa iyo, O Diyos. Kung sa mga pagkakataon, mga nakaraang araw o panahon, na kami ay tila bumitaw sa pananampalataya, nagduda sa iyong kapangyarihan, o tinamad maglingkod sa iyo. Panginoon, kami, O Diyos, ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad. Kami iyong patawarin at linisin. Gawin mo po ang buhay namin maging kapakipakinabang bawat araw, oras na daraan. Turuan mo kaming bilangin ito ng may kabuluhan para sa iyong pangalan. Tulungan mo kami, O Diyos, na ang buhay naming ito'y magsilbing liwanag din, na kumukuha sa totoong liwanag ng sanlibutan sa iyo, Jesus, ang tunay na liwanag. Magningning kami sa napakaraming tao na mga hindi pa mananampalataya. Gawin mo kaming mga asin ng sanlibutan na ito, Lord, that helps, Lord, na matigil ang mga destruction and even the corruption, Lord God, ng kaluluwa, ng kaligtasan ng napakaraming tao. At Lord, ang katotohanan na ikaw ay buhay. Hindi kami matatakot sa kamatayan dahil ang kamatayan ay ang pagbubukas ng kalangitan sa piling mo, Panginoon, sa walang hanggan. Tulungan mo, Lord, kami sa bawat araw ng aming buhay. Anumang pagsubok, anumang, Panginoong, paghihirap, anumang mga kakulangan na darating at dumaraan sa aming mga buhay. Naririyan ka, Panginoon, para magpuno. Naririyan ka para samahan kami, O Diyos. Ikaw ang nagsabi kung napapagod kami, lumapit kami sa iyo. Sabi mo, Lord, papalitan mo ang aming dalahin ng mas magaan. Dahil ikaw ang Diyos na maamo, mapagpala, mapagmahal. Panginoon, sino mang mga sakit at karamdaman, idantay mo po ang iyong mapagpalang kamay and heal that body right now. In the name of Jesus, we destroy every spirit of sicknesses and diseases to get out of their body in the name of Jesus. And we let loose the power of Jesus, our God who is alive forever and ever, to heal that body, to touch that body, Lord, as we speak healing and comfort, Lord God, in Jesus' name. Panginoon, ikaw ang patuloy na tumugon sa pangangailangan. Kulang kami ng kakayahan, pero Lord, ang sabi mo, you have given us the power to produce wealth, to prosper, Lord, in Jesus' name. Touch that hands, O God, and bless the works of their hands, Lord. In the name of Jesus, give them wisdom. In Jesus' name, pagpalain mo ang mga trabaho, ang mga negosyo, ang mga pinagkakakitaan ng iyong mga anak. Maging sa aming mga estudyante, mga kabataan, Panginoon. Lord, hayaan mo mai-focus lamang nila ang kanilang buhay, ang kanilang paningin sa iyo, Jesus. Masarap, maganda ang mundong ito, pero Lord, ang katotohanan, pansamantala, mawawala ito. Ang pagsumikapan namin ay ang buhay. Diyan, paano ang buhay sa kalangitan, Panginoon? Father, in Jesus' name, help us, Lord God, to encourage one another. Lord, sa aming mga kamag-anak, yung mga na-meet namin, Lord, sa sementeryo, ng mga nakaraang araw, or there are people who need help, make us, Lord, a channel of your blessings. Make us, Lord, the ambassador, your spokesman, O God, to speak to them, Lord, the gospel. Hindi lang sa aming mga kamag-anak, sa napakarami pang tao na hindi pa kumikilala sa iyo. Ipaalam namin, totoo ang kamatayan, may hangganan ang buhay ng tao. Pero may Diyos na nag-iimbita at nagbigay ng buhay para sila ay maligtas. Maraming salamat, Lord, for the life of each one here. We thank you, Lord. We are blessed. We receive your favor. We receive your miracle. We receive your blessings. Palakpakan natin ang Panginoon. We receive your healing, oh God.
Jesus. Maraming pong salamat, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, kaluwalhati at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord.